Mga tiradang pang-champion, tiradang pang $38,000. At hindi yung tira na yun Yan po ang ating pag-aaralan, pero bago yan mga kamatsas, sagutan muna natin ang iniwan nating puzzle kahapon. Ito po hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's Black to Move. Ano kaya ang ginawa ni Judith Polgar dito? Naku nga pala, no? Flex ko lang. Sikat na sikat pala ngayon yung palabas ni Judith Polgar sa Netflix. I-review po natin yung mga games doon, mga kamatsas Very soon pasadahan natin. Okay po, congratulations sa mga nakakita ng Rock D2 Sacrifice. Brilliant. Bakit? Kasi kung aalis lang po ang Tore at hindi kakainin yan, makukuha din yung Knight, lamang na ng isang pyesa. Dahil inaccept ang sacrifice, may check sa ilalim, maangat ang king, kain, nakapin pa rin, kuha pa rin, one piece down pa rin, at dito panalo si Judith Polgar. Kasi po kung kakainin, paki-imagine, kain, magpupus, baliwala kahit mag-check lang tapos harang, and then papaganahin na yung king, papagapangin, panalo na rin ang black dyan mga kamatsas. One piece up. Napakaganda po ng Internet Chess Club. Sa mga wala pa, mag-download na po kayo mga kamatsas para magkaroon na kayo. It's free lang naman. Enjoy training. Pag-aralan na natin ang championship na ito sa pagitan nila Alireza Perusia ng kanyang talunin si Hikaru Nakamura. Nag-D4 si Perusia, Knight F6 si Magnus. C4, E6, Knight F3, Bishop B4 check. Ito po yung tinatawag na Bogo Indian defense. Kumbaga parang hindi pa rin nakaiwas sa Nimso Indian, may Bishop B4 pa rin. Ang Nimso Indian kasi yung kapag nag-Knight C3, pinipin ng Bishop. Pero ito, Knight F3 na, may Bishop pa rin. Nag-Knight BD2. Kasi kung magda-Knight C3 po, ay mauuwi na, matatranspose na sa Nimso Indian battle. Pero dahil nag-Knight BD2, Bogo Indian talaga. Nag-Castling, nag-A3. Sinubukan si Magnus. Ano ba, kakainin mo ba Knight ko? O baka hanggang forma lang yan. Inatras ni Magnus. Pero popular din yung kain para makatipid sa tempo. Pero mas nagustuhan ni Magnus yung atras lang no? Pinireserve lang muna yung bishop. Nag-E4 para samantalahin naman. Very basic principle sa center, control the center. At nag-D6. Ayun, hinay-hinay lang muna si Magnus. At nag-Bishop E2 para makapag-castling na, develop. Knight BD7, nag-B4. Aba, dinidelay muna dito ni Perusia yung pag-castling at gusto niya munang iporma yung bishop na nakapiyangketo. At ang ganda rin ng B4, space din sa queenside. Nag-E5 na. Ayan na po yung ganyang parang pa konti-konti. Inaabangan ko dyan yung C5 o kaya yung E5 Pero pinili ni Magnus ang E5 na idea. At nag-Bishop B2. Okay, suporta sa D4. Kasi po kung kakainin, kain, parang wala pang mangyayari. Okay, kaya mas dinevelop na lang. At nag-A5 na. Ayan naman. Yan naman ang mga pangsira, pangpahina sa mga nakapormang pawn structure na ganyan. At nag-castling lang. Kumbaga, relax lang si Perusia. Okay, kainin mo yan, kain. Bakit? May suporta naman yung Tore. Okay, hindi kailangan mag-react na pwersado. Kinain muna yung D4, kain, at nag-rook E8. Bakit po kinapture ni Magnus yung pawn? Kasi para pagbaba ng bishop, yung rook ay mas may effect talaga. May purpose talaga. May dating talaga. May target na rin sa E4. Pero inunahan ng kunat ni Perusia. Kumbaga, dito parang i-stop na yung plano para atakihin dahil napaka-solid ng F3. Pero nag-Bishop F8 pa rin at nag-Knight B3. Ayan naman. Dito naman ay gusto na kagad ni Perusia na mag-react na yung A5 pawn ni Magnus. Kakainin mo ba talaga yan o ipupush mo lang? Ano ba plano mo talaga? Kinain po AB4, AB4, at nag-rook takes A1. Aba, bookline pa rin, At dito po nagkahiwalay. Ayun. Kasi ginawa noong 2018, ang ginawa po ay queen takes A1. Kung ako din po ang puti, ito gagawin ko. Logically, pag kinapture ng queen yan, makukuha ko yung A-file. Pwede kong ilagay yung queen dun mamaya. Basta importante, kontrolado ko A-file. Isang pintuan ng daan yan para magkaroon ng pamresure sa kalaban. Pero, ang ginawa ni Perusia, Bishop takes A1 Parang ayaw niyang manggulo sa queen side. Tingnan natin, nag-C6 lang. Ayan, para proteksyonan ang D5, ang B5. At pagkaganyan pong forma, hindi lang basta control sa D5 yan, kundi nagbabalak na magbasag dito sa gitna si Magnus. Yan po ang planong paparating. At nag-Queen D2. Relax lang muna si Perusia.
Ang purpose ng angat na yan, syempre para yung tore, sa isang banda ay mailagay sa gitna, and yung suporta kagad sa pawn B4 na baka mamaya pagtira ng D5, ayun no, baka mamaya tamaan yung B4 eh. 'Di ba? O kaya early protection din yan. Nag-knight E5. Ayun. So, ginitna na ni Magnus. Okay, para mas malakas at makahinga na yung light square bishop na ma-develop mamaya. Nag-king H1. Ayan. Ito na po yung portion ng kunat-kunatan. Ito na naman, ano, talagang di nawawala sa chess ang kunatan. Kailangan ng tiyaga. Totoo yung sabi ng mga matatanda na kapag ka chess player ka, kailangan matyaga ka, hindi ka mainipin. Naalala ko yung mga veteranong player sa atin, King H1. Prophylactic lang. Kumbaga sa pass, ikaw na uli. At nag-H5. Ayan. Ito naman ang magagandang bagay dito kay Magnus. Hindi lang po, ngayon ko lang nakita sa kanya, basta nakaganto yung pawn structure. Napansin ko kay Magnus, ina-applyan niya ng pawn dyan, papagapangin niya ng H4, papagapangin niya ng H3. Yan ang madalas na technique no, sa aking obserbasyon. Sa tagal-tagal ko na pong ina-analyze yung game niya. Okay, H5 papagapangin niya no, para ma-weaken yung king side. Humina. Rook D1. Kumbaga dito, marka-marka lang, okay, weak ang D6 kasi. Kahit na may support ang bishop pa yan, weak pa rin yan. Pero mahirap i-execute kasi buhay ang bishop eh. 'Di ba? Pero rook D1, forma-forma lang, H4, ayan na nga po. Ang ganda nung idea niya ni Magnus na natuto ko diyan eh. Nag-knight F5, ayan. Kumbaga, pamuwersa na gusto talagang iritahin yung pawn sa D6. At gusto ni Perusia, okay, exchange mo yung light square bishop mo sa knight ko. Wala ka ng bishop pair, nasa akin na ang bishop pair kung magkagayon. Parang yun ang plano, ano. Pero, mga kamatyas, ma-share ko lang, ano, magpupus kasi yan. Bakit hindi ba barhan? Ba't ayaw barhan? Ito po ang laman, mga kamatyas, para matuto tayo. Magkakaroon po kasi ng knight H5, mabubutas kasi yung G3. Na malaking pang-abala, sakit ng ulo ng white king yan, pag nakapasok yan. Okay? So, pagka ganyan po ay hindi ginagawa ng puti, mabubutas kasi yung G3 square, kaya hindi maka H3, H3. Balik tayo sa knight F5 na ginawa ni Perusia. Hinain, kain, at nag-D5 ayun. Tuloy pa rin. Okay? Napaka-solid ng D5 na yan. May knight, may queen, nabuksan na rin ang diagonal dark square, at nag-C5. Okay? Ayaw kainin. Kasi kung kakainin po, baliwala, knight lang naman ang pangkakain. Mabuti sana kung ang pagkain dyan ay kakainin ng sipon. So may isolated pawn pa rin. IQP, no? Pero hindi naman pawn ng pangka-capture knight eh. So very solid pa rin sa black yon. Kaya sini-5 na lang dito ni Perusia at nag-queen E7. Ayan, ito na naman yung mga binibiling pa-islog-islog. So queen E7, bakit binarhan ang sariling bishop? Pero dito po may purpose. Maaring lumundag sa G4 o kung saan man ilulundag ang knight na magkakatempo attack sa bishop. Kaya napaiwas dito si Perusia eh. Tamang duda siya na, ay, naku, tatargetin yung bishop ko. Iwas muna. Cambio muna, pababa. Pero dito mga kamatyas, may magandang ginawa si Magnus. H3, ayun na nga. Tagumpay yung plano niya. Mapagapang talaga. Yung pawn dyan eh. H3, oh, ganda. Pag kinain, bukod sa double pawn, may bawi din naman. Ang ganda oh. At kapag nakuha yung F3 pawn, abay, makukuha din ng E4 square. Delikad ding ang puti dyan pagka ganyan. Nag-rook E1. Okay? Pin pressure. Queen C7. Iwas para sapat din naman po ang depensa. At nag-knight D4. Ayun. Dito kumabyos na. Sabi ng mga matatanda, sumablay na, ika nga. Kumabyos. Knight D4. Bad positional move. Dapat daw po ang accurate dito ay Knight A5, ito mga pagpipilian, Queen C1 at Bishop C3. Ayon po sa strong computer engine sa panahon ngayon na si Stockfish na hindi na kayang talunin ng tao. Wala nang makatalo sa computer ngayon, lalo na kay Stockfish. No? Kahit si Magnus, di kayang talunin yan. Okay, balik tayo sa Knight D4 ni Perusia. Ayun, natumbukan po dito ni Magnus na naman ang napakagandang timing na Knight C4. Threat ang reyna. Queen C1. Bakit pinapasubo yung knight dyan? Ano ba meron kung capturein po mga kamatyas? Pag kinain kasi kain, oo nga medyo parang naligaw yung pawn. Pero dito kasi, at the same time, mabibigyan ng pagkakataon na let's say, mawala na yung tore sa E5, wala nang bitin doon, makaka-knight D5. Which is very powerful po sa knight. Nakpo, ang daming magagawa niyan. Malakas talaga yan. Baka maging bayani pa yung paspo na yan.
So balik tayo mga kamatsas ano, sa ginawang Queen C1. Okay, iwas lang at kinapture na nga po, capture ng King, bad move again. Yun nga lang po kung titignan nyo po ang position dito ni Perusia, ang pangit ang pawn structure. Tapos yung King pa, exposed pa, no? Wasak ang shield. Dapat bishop ang pang-capture kumpara sa King, ano? Pero tingnan natin, nag-rook takes E1, Queen takes E1, at nag-Queen F4. Ayan na nga po. Napagbubutas-butas na nga, napasok na. Grabe yung mga tirang pang champion para kumita ka ng $38,000. Kailangan ganyan ang mga tirada. At bago natin ituloy, no? Pa-subscribe naman po. Hit the subscribe button and notification bell, ha? Ano lang po, lambing. Maraming salamat. Pag Queen F4, ang plano po ay Knight E3 check. Ang daming plano eh. Pwedeng kainin yun. Daming plano. Grabe, mambutas ng position si Magnus. Inagapan po nag-Bishop D3 si Perusia. Bakit? Para pag nag-Knight E3 check, sa bagay, ano? Hindi makakain nyo. Pero pag umalis ang King, saan pupunta? Kain naman. Ay, hindi pwede. May Knight na depensa. Okay, gets na. So, Bishop D3, hawak muna sa F5. At huwag basta-basta ibigay. Knight H5. Okay. Pinagana naman yung isang Knight. May nakikita po kung Queen G5 check. Sabay pasok ang Knight sa F4. Nako, grabe kalakas talaga ni Magnus. Lumingkis ng position. Bishop C3, check. Ayun. Kumabuse din naman. Na bad move din naman. Tao pa rin. Pero Queen G5 check pa rin talaga ang dapat. King H1, tuloy pa rin sa Knight F4. Bishop F1 tapos Bishop E7. Ayun ang continuation na dapat, no? Pero balik tayo sa Knight E3 check. King H1, Bishop E7. Ayun. Hinay-hinay muna. Develop muna dahil principle of worst peace, walang trabaho. Dapat nababantayan po natin ang mga pyesa nating walang trabaho para alam natin kung saan ilalagay with purpose, with duty. Napaka-importante noon mga kamatsas. Bishop E7, Bishop D2 at ito ang kanyang purpose. Para talagang mahabol niya na expected naman talaga na ipipin yan eh. So kailangan din expected na depensahan. At kinapture na po. Yan, baka may nagtatanong po sa inyo, Coach, ba't ayaw mag-Knight C2? Para ipin talaga, mabibitin po yung pawn. May check tapos matchas. Yung Knight kasi trabaho ay depensahan eh. Okay? So, dito pala kung kakainin tong hanging Knight, may kain din, bawi lang din. Kaya sinuportahan na lang po. At kinain-kain na kain-kain and Knight C2. Para may atake at para protection din ng maaga sa potential na syempre nasa dark squares yan, mahahagip ng bishop nga naman. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, Knight B3 ang tira. Ano plano? Knight A5, makipingas doon. Ayun, makipigas doon sa B7. Kaso nag-Knight C2, na passive ang Knight. Nag-Knight F4, ayun, para i-counter attack. Atake muna sa bishop pero nilagyan po ng X. Accurate dito ay bishop F2. Grabe yung bishop F2 Tindi Paano kung gumanon? May check sabay kain yun. Okay, balik tayo sa Knight F4. Pero hindi sinabayan ni Perusia. Ayaw niya. Inatras lang. So may atake pa rin, ano? Nag-bishop F2. Yan, dito ako natutuwa mga kamatsas. Alam nyo, in-expect ko dito kung ako black. Dito lang ako eh. Para yung Knight di makagalaw, di ba? May binabantayan, may threat ako, pero ang ganda ng Bishop F2 dito ni Magnus. Bakit maganda? Tingnan nyo po yung King. Nakahawla. Kulong ang King, di makakagalaw. Nag-H3 para kay papano may pasingaw. And then King F8, no? King must be active. Ika nga ng mga endgame expert. Ito na po, endgame na naman. Okay, pawn structure. Pangit ang pawn structure. Ang daming pawn islands. At yung gapang ng King activation, malayang-malaya si Magnus versus the passive King na hindi makalabas-labas, bantay sarado ng Knight and Bishop. Yung Bishop din sa F1, bad Bishop. Nag-King H2, King E7, walang magawa Knight, yan, ikot na lang, hanap na lang ng ikot-ikot. Pero nag-King D7. Bakit dyan pumunta? Mukhang para mabantayan kagad yon. Knight B3, gaganon kasi. Nag-Bishop E1, ayun na. So, atake na sa pawn. Nag-push B5, syempre, kailangan iligtas yan. At nag-Bishop F2, ayun. Para di na makagalaw yung Knight, di maiiwanan. Kinain-kain at nag-H4. Ayun, nagbalagbag na. Ay, grabe, sugsuang ba? Wala bang ibang tira?
Sugswang yata, no? Yung knight pag gumalaw, kain yun. Yung king naman, pabalik-balik na. Halos wala na pala. Kaya pala desperate move na dito si Perusia. Walang magawa. Pit-pit na bawang. Nag-H4. Kinainan lang. Walang magawa. Oh. Yun, king G1 para yun ang purpose eh. Pakain na yun para maka king G1. Wala nang bishop dito. Pero bishop E1. Ang tanong, hindi pa rin maka-activate. Nag-bishop A6. Ayan, para makaganon. Gusto talaga ni Perusia magamit yung king niya sa eksena eh. Kaso nag-king C7 lang. Walang palag eh. Nag-king F1 and bishop B4. Hindi pa rin makapalag yung knight. Kung makukuha yung C5, king F2 at nag-knight H5. Ano purpose ng knight H5? Ano purpose niyan? King E3. Bumalik dito. Pupunta doon para atakihin yon. Okay, gets ko na. Kaya pala gumanon. Grabe yung mga maneuvering route na nakikita ni ano, no? Grabe yung mga maneuvering, oh. Lupit, oh. Kaya naging D4. Naamoy din ni Perusia, mga kamatsas. Malakas makaamoy, ano? Bishop F1. Ay, di pa rin pwedeng umalis ang knight. May check doon. Kuha yon. Grabe, daming sundot. King E3. Knight D7. Ayun, no? F4. Bishop G3. Bishop E2. Bishop H2. Oy, susundot. Makukuha yon. Ayun, wala na. Another sugswang position na naman. Grabe. Check dito. Sabay kain yun, no? Wala na eh. Pagka gumanito, ito naman na makukuha. Grabe talagang endgame ni Magnus, ano? Endgame mamaw talaga. Wala na, oh. Nakita ni Perusia, wala. Double pawn lang din naman yan. Bigay ko na yan. Chinek muna. Gumanon. Kinain lang ng pawn. Bakit po pawn? Bakit nagpa-double pawn? Kasi itong knight ipagtatrabaho dyan para makuha yung pawn C5. Simot, nangitim talaga ang pyesa. Anong pipiliin? Kakainin ba yung bishop o yung knight? Pinili yung knight sa pag-asa na meron tayong tinatawag na theoretical drawn position sa opposite colored bishop. Kung mauuwi doon. Depende yun. Yan, king F3, gumanon, kain. Double pawn eh. Double pawn. Dalawang pass pawns eh. Ayun, no? Gagapang. King G4, manggugulo doon, C4. King F5, Bishop C3, depensa muna. At nag-King G4, King C5. Yun. Hindi pa rin kasi makapush kasi makukuha po yung pawn sa C4. King C5 para suportado na ang pawn C4 at maitulak na ng paunti-unti D4. At dito po, nakita na ni Perusia ang kanyang hangganan. Ayaw na niyang patagalin pa dahil unti-unti rin lang din namang magagapang yan eh. At makakapromote ang isa sa mga pawns na yan ng Queen. Ayun. Okay mga kamatyas, yan po ang tiradang pang-champion, tiradang pang $38,000 na nauwi ni Magnus. At ito po ang results. Ayun. So napakaganda nga po ng naging resulta mga kamatyas. So kung tutusin tinan nyo, ang hirap ng pinagdaanan din. Ano? Nakamura, tinalo ni Perusia. Okay. At naglaban po si Dennis Lasabig at Nakamura, talo pa rin. Mukhang lumambot ang tuhod ni Nakamura. Ano ginawa mo, Naka? Lumambot oh. Dennis Lasabig po ang nag-third place, Alireza Perusia and Magnus Carlsen. At yung top 3 po dito ay qualified na raw sa tinatawag nilang Esports World Cup. Grabe naman si Nakamura, hindi pa nakasama. May mga nagsasabi po mga kamatyas na si Nakamura daw po ay nag-iinsayo ngayon. Pinaghahandaan niya yung long game, yung standard tournament ng candidates tournament mga kamatyas. Siguro po kaya medyo parang bumagal si Nakamura ngayon kasi puro long game pinaghahandaan niya, bearing kasi yung candidates eh. Pag nag-champion ka doon ay ikaw ang lalaban kay Gukesh for World Chess Championship. Kaya medyo parang bumagal daw, marami nakapansin bumagal daw si Nakamura. Kasi nagte-training for long game, ganun po talaga yon. May epekto yun eh. Siguro puro malalalim na position yung mga ina-analyze si Naka, tapos talagang dinidiinan ng pag-aaral, kaya yun talaga, nawala sa kondisyon naman sa mabilisan. Pero okay lang yun. Mas bearing naman talaga yung candidates. Kung matcha-champion niya yun, Nakamura versus Gukesh. Pero yun lang, ang lakas pa rin ng mga candidates player. Nandun sila Sindarov. Ang lakas, andun Caruana. Ay, hindi pa rin nakakasiguro si Naka doon. Okay, congratulations kay Magnus. Nag-uwi siya ng tumataginting na $38,000. May butal pa yon, may something pa yon pero grabe. Kulang-kulang 2 milyong piso na yata sa atin yon. Hindi lang kulang-kulang.
no? Times 58. Grabe, no? Saglit lang pumunta ng London. Kumuha lang ng pera si Magnus. Antindi talaga. Yan po, maraming salamat. Sana na-inform po kayo at natuto kayo dito sa ating inanalyze. At abang pa tayo sa mga paparating pang tournaments. Nandito lang po si Coach para maglingkod sa inyo mga kamatsas. At sa may mga katanungan, lapag nyo lang sa comment section below. At pagka nakita po natin, sasagutin namin ang inyong mga katanungan regarding po sa mga napag-aralan na natin. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.